Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling kakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang anumang maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Connected ka ba? Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Isa po sa napakahalagang salita sa panahon natin sa kasalukuyan ay ang salitang connection or connected, being connected. Bakit ko po nasabing napakahalaga ng salitang ito? Kapag wala po tayo nito ngayon, tila baga nagugulo ang kamada ng ating buhay. Halimbawa, putol ang koneksyon ng tubig, putol ang koneksyon ng kuryente. Malaking problema yan, lalo na ngayong panahong sobrang init. Putol ang koneksyon ng ating Wi-Fi. Masyado nang nakadepende ang buhay natin sa Wi-Fi at mobile data. Putol ang ating cable TV. So wala man lamang tayong mapanood. At lalong higit na mahirap kapag putol ang connection natin sa isa't isa. So napakahalaga po ng connection or being connected. Pero kung merong isang connection na napakahalaga, ito yung connection na sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, ang ating connection sa ating Diyos. Sinabi ni Jesus sa ebanghelyo, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." So kung meron pong connection, yung mga connections na sinabi ko noong una, mahalaga ho yun ngayon sa panahon natin. Pero kung hinahanap natin yung pinakamahalaga, ito na yung pinakamahalagang connection na dapat na kinocultivate natin sa ating buhay, sa ating sarili, yung ating connection with our God. Sapagkat si Jesus na mismo ang nagsasabi na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Ginamit niyang simbolismo ang ubas. Ang sanga ng ubas na nakahiwalay sa puno, kalaunan ay mamamatay at hindi mamumunga.
And so the invitation of our celebration for today is to remain connected with our God. To remain connected with our God. Ano po ba ang kahulugan ng pagiging connected kay Jesus? Ano ba ang kahulugan ng pagiging connected sa Kanya? Ang kagandahan po ng pagiging connected natin kay Jesus ay kapag connected tayo kay Jesus, connected din tayo sa Diyos Ama. No? Dahil si Jesus at ang Ama ay isa, si Jesus na rin ang nagsabi, I and the Father are one. Whoever sees me sees the Father. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama dahil si Jesus ang konkretong revelasyon ng Diyos Ama na hindi nakikita. At kapag connected tayo kay Jesus, connected tayo sa Diyos Ama. And if we are connected to Jesus, we are also connected with one another because we are all branches of the same vine. Mas lumalalim yung connection natin sa isa't isa kung connected tayo kay Jesus. The mystical body of Christ. And we are all members of this mystical body, the church. And if we are connected with the body, we are also connected with the parts, with the other parts of the body. Ito ang kagandahan ng pagpapalalim ng connection sa Diyos. Mas lumalalim na yung connection natin sa iba kapag malalim at ganap ang connection natin sa Diyos. Subalit, ano ba ang kahulugan ng pagiging connected sa Diyos? Being connected to Jesus means being open and ready to be pruned. Pagiging bukas at handa na tayo ay putulan at linisan. Ang pruning po ay isa sa mga technique na ginagawa ng mga magsasaka para yung kanilang mga halaman ay mas lalong lumago at mamunga. Tandang-tanda ko yung puno ng mangga sa bakura namin dati na napakalaki. Sobrang laki at sobrang yabong ng mga sanga. Ang problema sa punong ito, konti lang kung mamunga. May nakapagsabi po sa amin na kaya konting mamunga yan kasi hindi nyo pinuputulan at nililinisan. Kaya yung tatay ko at yung kuya ko ang ginawa, pinutulan siya ng mga sanga, yung mga labis na mga sanga para makapenetrate yung araw sa iba't ibang bahagi nito. And true enough, nung season ng pamumunga ng mangga, talagang nagdoble, nagtriple ang pamumunga nito. At ganoon din po tayo bilang tao. Kung nais nating mamunga, una dapat connected tayo sa puno. At kung nais nating mamunga, hindi lang dapat connected tayo sa puno, dapat open and willing tayo na talasan sa amin sa probinsya, pagtatalas. Tinatalasan o binabawasan, pinuputulan ang ating mga sanga. At ano yung kailangan nating talasan, bawasan at linisin sa atin? Ito yung mga labis. Dahil lahat ng labis, masama. Labis na pagmamataas, labis na pagtitiwala sa sariling kakayanan, labis na katakawan, labis na pagkalulong sa bisyo. Those are the things that need pruning so that we can bear much fruits. Ay magandang tanungin ng sarili, ano kaya yung labis sa akin na nangangailangan ng paglilinis, pagbabawas at pagpuputol para manatili akong connected sa Diyos at para ako'y makapamunga. Ano nga kaya? Ikalawa, ang kahulugan ng pananatili kay Jesus ay pananatili sa pag-ibig. Sinabi ni Apostol San Juan sa ikalawang pagbasa, ito ang kanyang utos, manalig tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya
ang Diyos. Those who remain in love, remain in God, and God remains in them. Ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa kanila. At ano ba yung ibig sabihin ng pananatili sa pag-ibig? Meron pong binanggit si Apostol San Juan sa unang pangungusap ng ikalawang pagbasa. Sabi niya, "Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa." Yun pala yung kahulugan ng pag-ibig na sinasabi. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa mga mabubulaklak at magandang salita na talaga namang nakakapagpakilig. No? Kundi ang tunay na pag-ibig pala ay dapat nasasalmin sa kilos at gawa. After all, love is a verb. Ang pag-ibig ay pandiwa, nagsasaad ng kilos at gawa. Ibig sabihin, remaining in Jesus is remaining in love. And that love should be manifested in our actions. Hindi mo lang sinasabi sa partner mo, iniirog kita, minamahal kita, saksi ko ang langit at ang lupa, maging ang kalaliman ng impyerno. Pero hindi naman nakikita sa iyong mga gawa. Again, actions speak louder than words. Well done is always better than well said. Ang pangahulugan ng pananatili sa Diyos ay pananatili sa pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, kailangang may kalakip na gawa. Sa pamamagitan ng pananatili natin sa Diyos, nagkakaroon tayo ng espesyal na connection sa Kanya upang makatawag tayo sa Ama at anumang hilingin natin sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay ipagkakaloob sa atin. Sinabi ni Jesus, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo." Iyon pala yung biyaya ng pananatili natin kay Jesus. Hilingin natin ang ating maibigan. No? Ano kaya yun? Hilingin natin ang ating mga maibigan at ipagkakaloob sa atin. Ito ba yung gusto lang natin? No? Santa Clarang Pinumpino, pagkalooban mo ako ng asawang 13, sa bugbog ay walang reklamo. Ganun ba yun? Yun ba yung maibigan? O patamain mo po ako sa loto kahit hindi tayo tumataya. O maging kamukha natin sa Piolo. Imposible naman na tayo, no? Yun ba yung hilingin natin ang ating maibigan? Ano kaya yung ibig sabihin ni Jesus na hilingin natin ang ating maibigan? Ang ibig sabihin nun ay, ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos ay yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun yung pinakamagandang magkakaroon tayo kapag nanatili tayo sa Diyos. Sapagkat hindi naman nakabase sa itsura natin, hindi naman nakabase sa kapangyarihang taglay natin, hindi naman nakabase sa yaman natin, ang ating kaligayahan. No? Nakabase ito sa ating pananatili sa Diyos na nagbibigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Dahil kung panlabas na anyo ang batayan ng kaligayahan, bakit ang lungkot ko? Kung panlabas na anyo ang basihan ng kaligayahan, bakit maraming magaganda at gwapo na malulungkot? Kung kapangyarihan ang basihan ng kaligayahan, bakit maraming mga politiko at nasa posisyon sa lipunan ng malungkot? Kung kayamanan ang basihan ng kaligayahan, bakit maraming mayayaman ang nalulungkot? Dahil hindi yun talaga ang basihan ng kaligayahan. Ang basihan ng kaligayahan ay pananatiling nakakabit, nakaangkla sa Diyos na nagbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. So mga kapatid,
Sa pagdiribang natin ngayon, pinaanyayahan tayo ng ating ebanghelyo na manatili kay Jesus, ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga, sapagkat wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Ang pananatili kay Jesus ay nangangahulugang pagiging bukas at kahandaan sa pagtatabas, sa pagbabawas, at paglilinis ng mga bagay na masama at pangit sa atin. Ang pananatili kay Jesus ay nangangahulugan ng pananatili sa pag-ibig. Pag-ibig na hindi lamang sa salita, kundi nakikita sa gawa. Ang pananatili kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumawag sa Ama sa Kanyang pangalan at ipagkakaloob sa atin kung anumang ating hilingin. Ito yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Connected ka ba? Amen.